Patay na si Lito. Pero hindi sa piling ko, kundi sa bisig ng ibang babae sa isang resort. Habang ako, amoy malansang hipon at pagod, bitbit ang 8 buwang tiyan. Isang malakas na sampal mula kay Doña Faustina ang sumalubong sa akin. Basura raw ako. Pero bawat patak ng luha ko ngayon ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Sino ang tunay na magbabayad ng utang? Handa na ba kayong makilala ang bagong Flor Santos? Walang iya ka, Flor. Ikaw ang malas sa buhay ng anak ko. Kung hindi dahil sa'yo at sa kamalasan na dinala mo sa pamilyang ito, hindi sana mamamatay ang anak ko. Ang boses ni Doña Faustina ay parang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin ng malamig na hallway ng ospital. Ngunit ang sakit ng sampal niya ay wala pang kalahati ng hapdi na nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa harap niya, suot ang aking uniforme sa factory na puno ng talsik ng tubig at amoy ng malansang hipon. Ang aking kamay ay nanginginig habang hawak ang isang plastic bag na naglalaman ng mga gamot na binili ko para sa kanya. Para sa kanya na biyenan ko, na buong akala ko ay may sakit, kaya ako nagpakapagod sa overtime sa factory. 16 na oras akong nakatayo sa malamig na sahig ng planta. Tinitiis ang pamamanas ng aking mga paa at ang bigat ng aking 8 buwang tiyan para lang may maipambayad sa hospital bill niya. Pero sa isang iglap, lahat ng sakripisyo ko ay naging abo. Dumating ang tawag na nagsabing patay na ang asawa ko. Patay na si Lito. Hindi sa trabaho, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa labis na pagsasaya sa piling ng kanyang kabit na si Solana sa isang marangyang resort na kailanman ay hindi ko narating. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit ako ang sinisisi. Pero walang boses na lumalabas. Nararamdaman ko ang malapot na likido na dumadaloy sa aking mga hita. Ang sakit sa aking puson ay tila isang malakas na pagpiga, isang babala na ang buhay sa loob ko ay bumibitaw na rin. Napakapit ako sa sandalan ng silya. Ang aking mga daliri ay bumaon sa plastik na upuan hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang liwanag ng ospital ay naging malabo. At ang huling nakita ko ay ang mapang-uyam na mukha ni Doña Faustina habang itinutulak sa akin ang isang dokumento para pirmahan ang pagtalikod ko sa anumang habol sa ari-arian ni Lito. Pirmahan mo ito, Flor. Ito na ang huling silbi mo. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga Kastilyo sa iyong karukhaan. Muling boses niya, mas malamig pa sa yelo. Wala na akong lakas. Ang huling narinig ko ay ang mahabang tunog ng monitor sa loob ng operating room. Isang tuwid na linya ng tunog na nagpapahiwatig ng pagtatapos. Doon, sa gitna ng kadiliman at lamig ng bakal na higaan, naramdaman ko ang huling tibok ng aking puso para sa isang buhay na puno ng dusa. Ngunit, sa gitna ng katahimikan ng kamatayan, tila may isang malakas na hila. Nagising ako na may malakas na paghinga. Ang aking dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang amoy na sumalubong sa akin ay hindi na amoy ng antiseptiko ng ospital, kundi ang pamilyar na amoy ng sampagwita at lumang kahoy. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa bintanang kapis, nagbibigay ng mainit na kulay sa silid na matagal ko nang hindi nakikita. Ito ang kwarto ko sa lumang bahay ng mga Santos. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking tiyan. Patag, walang 8 buwang bukol, walang sakit. Ang aking mga kamay ay makinis, walang mga sugat mula sa pagbabalat ng hipon. Mabilis akong tumayo at humarap sa salamin. Ang nakita ko ay ang aking sarili. 3 taon na ang nakalilipas. Mas bata, mas masigla, ngunit ang aking mga mata. Ang aking mga mata ay may bakas ng isang taong galing na sa impyerno. Isang katok sa pinto ang bumasag sa aking paglalayag sa nakaraan. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala. Flor, gising ka na ba, Irog?
Bilisan mo, naghihintay si Mama sa baba. Kailangan na nating ayusin ang mga papeles para sa kumpanya. Ngayon ang araw ng paglilipat ng titulo ng lupa ni Papa mo sa pangalan ko, di ba? Ang boses na yon, ang boses ni Lito, malambing, tila puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay naririnig ko na ang tunay na tono nito, gahaman at mapanlinlang. Ang bawat salita niya ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Napatingin ako sa aking mesa, kung saan nakalatag ang isang folder. Ang dokumentong magiging simula ng aking pagkawasak sa nakaraang buhay ko. Ang dokumentong magpapadapa sa akin sa factory at papatay sa akin at sa aking anak. Huminga ako ng malalim. Pinalis ang isang butil ng luhang muntik ng pumatak. Hindi ito ang oras para umiyak. Binigyan ako ng pagkakataon na mabuhay muli. Hindi para maging biktima, kundi para maging hatol. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siya sa paanan ng hagdan. Nakasuot ng puting polo, nakangiti. Tila isang tapat na asawa. Sa tabi niya ay si Doña Faustina na may hawak na pamaypay at nakataas ang kilay, naghihintay na makuha ang huling piraso ng kayamanan ng aking pamilya. Good morning, Flor! Handa ka na bang pirmahan ang ating kinabukasan? Tanong ni Lito habang inilahad ang kanyang kamay sa akin. Tumingin ako sa kanyang kamay, ang kamay na alam kong hahaplos din sa balat ni Solana sa hinaharap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinabukasan? Oo, Lito. Magkakaroon tayo ng kinabukasan. Pero hindi ito ang kinabukasan na pinangarap niyo ng ina mo. Bakit tila nagbago ang tingin ni Flor sa akin? At bakit ang kanyang nangiti ay tila isang talim na handang pumatay? Pirmahan mo na, Flor. Para sa atin din naman ito. Para sa magiging anak natin sa hinaharap. Isipin mo ang yaman na naghihintay sa atin kapag naitayo na natin ang kumpanya. Ang mga salitang yun ni Lito ay tila isang malamyos na musika. Ngunit sa aking pandinig, ito ay tunog ng isang patibong na dahan-dahang nagsasara. Nakaupo kami sa bilog na mesa sa aming dining room. Nakalatag ang mga papeles na tila mga puting bandila ng pagsuko. Ang panulat na hawak ko ay nararamdaman kong napakalamig. Tila bagawa ito sa yelo na nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Tumingin ako kay Lito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Hindi pag-asa para sa aming pag-ibig, kundi pag-asa para sa perang makukuha niya mula sa lupang iniwan ng aking ama. Sa kabilang dako ng mesa, nakaupo si Doña Faustina, dahan-dahang humihigop ng kanyang mainit na barako. Ang bawat paglunok niya ay tila isang paalala ng aking pagkakautang sa kanila. Flor, anak, huwag mo nang patagalin ang pag-iisip. Wika ni Faustina, habang ibinababa ang tasa na lumikha ng isang mahinang tunog sa platito. Naalala mo ba, noong mamatay ang tatay mo, sino ang kumuha sa'yo? Sino ang nagpakain at nagpaaral sa'yo hanggang sa maging ganap kang babae? Kami lang, Flor. Ang pamilya Castillo. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, kaya ang maliit na pabor na ito para sa asawa mo ay hindi na dapat pinag-iisipan pa. Nararamdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mukha. Ang utang na loob. Ang paboritong sandata ni Faustina. Sa loob ng maraming taon, ito ang tanikalang nakagapos sa aking mga leeg na nagpaparamdam sa akin na isa akong bilanggo sa sarili kong bahay. Ngunit ngayon, ang tanikalang iyon ay tila nagbabaga na sa galit. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit kay Doña Faustina. Yumuko ako at kinuha ang kanyang kamay para magmano. Isang tradisyon na dati ay ginagawa ko ng may buong paggalang, ngunit ngayon, habang nadarama ko ang tuyong balat ng kanyang kamay, ang tanging nararamdaman ko ay ang pagnanais na bawiin ang lahat ng respeto na ibinigay ko sa kanya. Pinisil ko ng bahagya ang kanyang kamay, hindi sapat para masaktan siya, kundi sapat para maramdaman niya ang aking presensya. Siyempre naman, Mama. Alam ko po ang lahat ng sakripisyo niyo. Mahinahon kong sagot. Bagamat ang bawat salita
ay tila may kasamang pait sa aking dila. Pero tila biglang umiikot ang paligid ko. Hinawakan ko ang aking noo at umarte na tila mawawalan ng balanse. Mabilis na tumayo si Lito para alalayan ako. Ang kanyang mga kamay sa aking balikat ay tila mga galamay na nandidiri ako. "Are you okay, hon? Baka dahil lang iyan sa stress sa pag-aayos ng papeles," sabi ni Lito. Halata ang pagmamadali sa kanyang boses. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Lito. Parang naduduwal ako at sobrang sakit ng ulo ko. Baka kailangan ko lang munang mahiga. Hindi ko yata kayang basahin ng maayos ang mga legal na terms na ito ngayon. Baka magkamali ako ng pirma. Paliwanag ko, pilit na ginagawang pause ang aking boses. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Faustina. Ang kanyang mga labi ay nag-atubiling bumuka. Tila gustong ipilit ang pirmahan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kapag masyado siyang nagpumilit, baka mahalata ang kanyang kasakiman. "Sige na, magpahinga ka muna sa taas. Pero Flor, siguraduhin mong bukas na bukas din ay maayos na yan. Hindi pwedeng maghintay ang pagkakataon." Utos ni Faustina. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan, bit-bit ang folder ng mga dokumento na tila ba ito ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. Pagpasok ko sa aking kwarto, agad kong nilak ang pinto. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang kabayong tumatakbo palayo sa panganib. Lumapit ako sa dulo ng aking kama, kung saan may isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na medyo maluwag. Maingat ko itong binuksan, tinitiyak na walang anumang ingay na malilikha ang pagkiskis ng kahoy. Doon, sa ilalim ng madilim na espasyo ng lumang sahig, itinago ko ang mga dokumento, isang lihim na libingan para sa kanilang mga ambisyon. Nakahinga ako ng malalim, ngunit ang katahimikan ng kwarto ay binasag ng isang boses mula sa ibaba. Kahit nasarado ang bintana, ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng kataksilan. Dumikit ako sa pinto at itinuon ang aking pandinig sa labas. Narinig ko si Lito na may kausap sa telepono sa garden, sa ilalim lang ng aking bintana. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katiyakan na nagpapatayo ng aking mga balahibo sa balat. "Huwag kang mag-alala, Solana. Konting tiis na lang. Medyo nag-iinarte lang si Flor ngayon. Pero bukas na bukas din, mapapasatin na ang lupa. Kapag nakuha ko na ang pirma niya, wala na siyang magagawa. Tayong dalawa ang magsasaya sa perang kukunin ko sa kanya." Nanlamig ang aking buong katawan. Ang pangalan ni Solana ay tila isang lason na muling pumasok sa aking sistema. Ang bawat salita ni Lito ay tila isang pako na ibinabaon sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pako ay hindi nagdudulot ng luha, kundi ng isang matigas na determinasyon. Bumalik ako sa aking higaan at tumitig sa kisame. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lito na naiwan sa aking balikat nung inalalayan niya ako ay tila naging amoy ng nabubulok na basura. Ang pabangong dati ay nagpapatibok ng aking puso sa kilig. Ngayon ay nagpapasuka na sa akin sa dumi. Anong gagawin mo ngayon, Flor? Tatakas ka ba? O mananatili ka para panoorin silang masunog sa sarili nilang apoy? Huwag kang titingin sa likod, Flor. Kapag lumingon ka, makikita nila ang takot sa iyong mga mata. Ang boses na yon sa aking isip ay tila isang angkla na pumipigil sa akin sa paghusyus ng aking sariling emosyon. Nakatayo ako sa harap ng gate ng Santos Seafood Factory. Ang malalaking titik ng apelyido ng aking ama ay tila kumukupas na sa ilalim ng init ng araw ng Bacolod. Ngunit sa aking paningin, bawat letra ay nagbabaga sa alaala. Sa nakaraang buhay ko, hinayaan kong mabulok ang lugar na ito. Hinayaan kong maging sentro ito ng nakapanlulumong amoy ng pagkabulok at pangungutya ni Lito. Ngunit ngayon, habang nilalanghap ko ang hangin na may halong alat ng dagat at lansa ng sariwang huli, tila ba ito ang pinakamatamis na pabango sa mundo. Naglakad ako sa loob ng planta.
Ang ingay ng mga makinang naghihiwalay ng mga laman ng hipon at ang tawanan ng mga trabahador ay tila isang kanta na matagal ko nang hindi narinig. Nakita ko si Aling Nena, ang pinakamatandang manggagawa rito, na abala sa pag-aayos ng mga basket. Noong namatay ako, si Aling Nena ang huling taong umiyak sa aking libing habang ang mga kastilyo ay abala sa pagbibilang ng pera. Ma'am Flor, napadalaw po kayo? Akala ko po ay abala kayo sa pag-aayos ng kasal at ng kumpanya ni Sir Lito. Bungad ni Aling Nena habang pinupunasan ang kanyang basang kamay sa kanyang apron. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong humingi ng tawad dahil sa hinaharap na hindi na mangyayari. Pinabayaan ko silang lahat. Pinisil ko ng mahigpit ang aking bag. Ang balat nito ay bumaon sa aking palad bilang paalala na kailangan kong maging matatag. Gusto ko lang pong makita ang iniwan ni Papa, Aling Nena. Gusto ko pong masigurado na maayos ang lahat dito. Sagot ko ng may banayad ng ngiti. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na bagyo. Pagkatapos ng maikling pagbisita, naglakad ako patungo sa isang maliit na karinderya sa tapat ng factory. Doon, sa ilalim ng isang lumang bentilador na dahan-dahang umiikot at naglalabas ng mainit na hangin, nakita ko siya. Nakaupo siya sa sulok, may hawak na baso ng kape at abala sa pagbabasa ng ilang legal na dokumento. Si Sebastian, ang kanyang presensya ay tila isang pader na matibay at hindi matitibag. Sa aking nakaraang buhay, siya ang taong palaging nasa tabi ko, ngunit huli ko nang napansin. Siya ang lalaking nagbabala sa akin tungkol kay Lito. Ngunit pinili kong magbulag-bulagan dahil sa maling akala ng pag-ibig. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa tapat niya. Ang tunog ng pag-urong ng silya sa semento ay naging hudyat ng kanyang pag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata, na kasing itim ng gabi sa laot, ay tila binabasa ang bawat hibla ng aking kaluluwa. Floor, may niyang bati. Ang kanyang boses ay malalim, tila may dalang kapayapaan at babala ng magkasama. Hindi ko inaasahan na makikita ang isang santos sa ganitong klaseng kainan ngayon. Akala ko ay abala ka sa pagpirma ng kinabukasan ng kumpanya nyo. Umiwas ako ng tingin at pinaglaruan ang dulo ng aking panyo. Ang amoy ng kape sa pagitan namin ay tila nagiging mas matapang. Minsan, Sebastian, ang kinabukasang akala natin ay liwanag, ay isa palang bangin na madilim. Mahina kong sabi, sapat lang para marinig niya sa gitna ng ingay ng mga sasakyang dumadaan sa labas. Tinigil ni Sebastian ang kanyang ginagawa. Ipinatong niya ang kanyang panulat sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang tingin ay hindi kumukurap, tila sinusukat kung hanggang saan ang lalim ng aking mga salita. Bakit pakiramdam ko ay hindi ka lang napadaan dito para uminom ng tubig, Floor? May nangyari ba? May ginawa ba si Lito? Tanong niya. Ang kanyang tono ay may halong pag-aalala na pilit niyang itinatago sa likod ng pagiging propesyonal. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Sa mga mata ni Sebastian, nakita ko ang isang pagkakataon. Isang sandata. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang isang taong hindi ako tatalikuran kahit na gumuho ang buong mundo. Sebastian, paano kung sasabihin ko sa iyo na ang lahat ng pinagkakatiwalaan ko ay isang malaking kasinungalingan at kailangan ko ng tulong ng isang taong hindi kayang bilhin ng pera o ng utang na loob? Tutulungan mo ba ako? Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mabigat. Ang patak ng pawis sa aking sentido ay tila isang mabagal na orasan. Inilapit ni Sebastian ang kanyang sarili sa mesa. Ang amoy ng kanyang malinis na sabon at lumang papel ay sumalubong sa akin. Isang amoy na mas masarap pang haplusin kaysa sa anumang mamahaling pabango ni Lito. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mong gawin, Floor, at titiyakin ko na walang sino man ang makakahawak kahit sa isang dulo ng buhok mo.
Ang kanyang pangako ay tila isang selyo sa aking puso. Ngunit habang kami ay magkausap, mula sa labas ng karinderya, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Mula sa tinted na bintana ng sasakyan, nakita ko ang anino ni Lito. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa manibela ay sapat na para malaman kong nakita niya kami. Paano ko ipapaliwanag kay Lito ang pakikipagtagpo ko sa lalaking pinakakinatatakutan niya? At handa na ba ako sa gulo na idudulot ng unang hakbang na ito? Oh. Ang pagkain ay hindi lamang para busugin ang tiyan, kundi para lunurin ang dangal ng isang taong walang silbi. Ang boses ni Doña Faustina ay kasing talim ng kutsilyong hinihiwa ang malambot na karne ng steak sa kanyang plato. Nakaupo kami sa mahabang hapagkainan, kung saan ang bawat kalansing ng pilak na kubyerto sa porselana ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ang liwanag ng chandelier sa itaas ay tila naging masyadong maliwanag, naglalantad sa bawat butil ng pawis sa aking noo. 3 taon na kayong kasal ni Lito, Flor. Pero hanggang ngayon, ang bahay na ito ay kasing tahimik pa rin ng sementeryo. Patuloy ni Faustina, dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin sa akin habang dahan-dahang ginunguya ang pagkain. Ang isang babaeng hindi makapagbigay ng tagapagmana ay tila isang punong hindi namumunga, isang pabigat sa lupa. At ngayon, pati ang pagtulong sa negosyo ng asawa mo, ipinagkakait mo pa. Nanatili akong nakayuko, pinagmamasdan ng usok na nagmumula sa aking kanin. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nagbabagang galit na pilit kong ikinukulong sa likod ng aking mga ngipin. Sa nakaraang buhay ko, ang mga salitang ito ay sapat na para mapahagulgol ako at humingi ng tawad sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ngunit ngayon, ang bawat salita niya ay tila isang bala na itinatago ko sa aking bulsa para sa tamang panahon. Pasensya na po, Mama. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Mahina kong sagot. Ginagamit ang pinakamalambot kong tono para hindi mahalata ang panginginig ng aking galit. Kaya nga nagdala ako ng solusyon, sabi ni Faustina habang pinupunasan ng kanyang manipis na labi ng table napkin. Hindi pa siya natatapos magsalita nang bumukas ang pinto sa likuran namin. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng madusing na barong at may dalang isang maliit na palayok na naglalabas ng makapal at mabahong usok ng insenso. Ang amoy ay kasing bigat ng amoy ng nabubulok na dahon at luma na langis. Ito si Mang Canor, ang albularyong palaging tinatawag ni Faustina para linisin ang kamalasan na di umano ay dala ko. Mama, ano po ito? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng pag-ubo dahil sa makapal na usok na nagsisimulang bumalot sa dining room. Ito ay para palayasin ang masamang espiritu na nakakapit sa sinapupunan mo, Flor, mariing sabi ni Faustina. Sabi ni Mang Canor, masyadong madilim ang aura mo. Baka yan ang dahilan kung bakit hindi ka mabuntis-buntis at kung bakit tila nag-iiba ang takbo ng isip mo tungkol sa mga dokumento ng lupa. Nararamdaman ko ang malamig na langis na ipinahid ni Mang Canor sa aking noo. Ang kanyang magagaspang na daliri ay tila mga uod na gumagapang sa aking balat. Ang bawat bulong niya ng mga salitang hindi ko maintindihan ay tila mga sumpa na ibinabaon sa aking pandinig. Gusto kong tumayo at itaboy ang palayok. Gusto kong isigaw sa mukha ni Faustina na ang tunay na demonyo sa bahay na ito ay walang iba kundi siya. Ngunit nanatili akong nakaupo, nakatikom ang mga palad sa ilalim ng mesa hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa balat. Kailangan kong magtiis. Kailangan kong maging biktima sa kanilang paningin. Nang matapos ang ritual at umalis na ang matanda, iniwan ako ni Faustina na mag-isa sa hapag. Ang amoy ng insenso ay nanatili, kumakapit sa aking buhok at damit. Pagod na pagod akong umakyat sa itaas, ngunit bago ako pumasok sa kwarto namin ni Lito,
Napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng library ni Faustina. Dahan-dahan akong pumasok. Ang bawat hakbang ko ay tila walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Sa ibabaw ng mesa, nakita ko ang isang tambak ng mga sobrang kulay asul at pula. Ito ang mga liha mula sa bangko na matagal nang itinatago ni Lito at ng kanyang ina sa akin. Nang buksan ko ang isa, halos tumigil ang tibok ng aking puso. Libu-libong piso ang utang sa credit card ni Lito. May mga abiso rin ng foreclosure para sa kanilang mga ari-arian sa probinsya. Ang marangyang buhay na ipinapakita nila ay tila isang magandang pintura sa ibabaw ng anay. Sila ay mga bangkarote na umaasa na lamang sa huling piraso ng lupa ng mga Santos para hindi sila tuluyang mabaon sa dumi. Narinig ko ang mabibigat na hakbang sa hallway. Mabilis kong ibinalik ang sobre at lumabas ng silid. Saktong pagdating ni Doña Faustina. Nakatayo siya sa dilim. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang muka. Hindi siya nagsalita agad. Lumapit siya sa akin hanggang sa maamoy ko ang matapang na amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng insenso ni Mang Kanor. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tainga at ang kanyang hininga ay naramdaman kong kasing lamig ng hangin sa gabi. Huwag mong isipin na dahil lang hindi ka pa pumirma, ay ligtas ka na, Flor. Bulong niya. Ang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Kung wala kang silbi sa anak ko, wala ka ring silbi sa bahay na ito. At ang mga taong walang silbi ay madaling mapalitan. Tandaan mo yan. Nanatili akong nakatayo sa dilim habang pinapanood siyang maglakad palayo. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang orasan na nagbibiblang ng oras ng kanilang pagbagsak. Hindi niyo ako mapapalitan, Faustina. Dahil bago niyo magawa iyon, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo kahit ang huling butil ng inyong dangal. Ang pinakamabisang lason ay hindi iyong iniinom, kundi iyong ibinubulong sa gitna ng katahimikan ng silid. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa langit ng Bacolod. Hawak ko ang isang baso ng gatas. Ang init nito ay bahagyang nagbibigay ng ginhawa sa aking mga palad na nanlalamig sa kaba. Sa likuran ko, narinig ko ang pag-unat ni Lito sa ibabaw ng kama. Ang tunog ng paglukot ng kumot ay tila isang hudyat na oras na para simulan ang aking laro. Inilapag ko ang baso sa ibabaw ng side table. Ang boses ko ay pinanatili kong malambot. Tila isang mahinang ihip ng hangin na may dalang babala. Hon, kanina habang nag-aayos ako ng mga gamit sa baba, nakita ko ang ilang mga resibo sa drawer ni Mama. Panimula ko, hindi tumitingin sa kanya. Hindi ko naman gustong manghimasok pero nag-aalala lang ako. Parang napakalaki ng mga ginagastos niya sa mga alahas at mga donasyon sa simbahan nitong mga nakaraang linggo. Akala ko ba sabi mo, kailangan nating magtipid para sa itatayo mong kumpanya? Naramdaman ko ang pagtigil ng bawat galaw ni Lito. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mabigat, tila isang lubid na dahan-dahang hinihigpitan. Alam ko ang kahinaan ni Lito, ang kanyang kasakiman. Para sa kanya, ang pera ng pamilya ay dapat nakalaan lamang sa kanyang mga ambisyon. Ang ideya na binabawasan ito ng kanyang ina ay isang apoy na madaling magliyab. Anong sinasabi mo, Flor? Maingat si Mama sa pera, sagot ni Lito. Bagamat naririnig ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Humarap ako sa kanya. Ang mukha ko ay binalot ko ng kunwaring pag-aalala. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa kanyang balat na tila isang haplos ng nagmamalasakit na asawa. Baka kasi nahihirapan lang din si Mama na tanggapin na kailangan nating maghigpit ng sinturon. Ayaw ko namang mag-isip ng masama. Pero paano kung maubos ang pondo bago mo pa masimulan ang kumpanya? Sayang naman ang mga pinaghirapan ni Papa kung mapupunta lang sa mga bagay na hindi naman natin kailangan sa ngayon. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Lito.
Ang mga ugat sa kanyang noo ay nagsimulang lumitaw. Isang malinaw na tanda na ang binhi ng duda na aking itinanim ay nagsisimula ng mag-ugat. Hindi siya sumagot, ngunit ang marahas niyang pagtayo mula sa kama ay sapat na para malaman kung epektibo ang aking plano. Pagbaba namin sa hapagkainan para sa almusal, ang hangin ay puno ng tensyon. Si Doña Faustina ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, dahan-dahang naglalagay ng mantikilya sa kanyang tinapay, tila isang reyna na walang kamalay-malay sa panganib. "Mama, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga gastusin sa bahay," bungad ni Lito. Ang boses ay matigas at walang preno. Nakita ni Flor ang mga bills. Bakit kailangang bumili ng bagong set ng kwentas ngayon? Hindi ba pwedeng maghintay iyan? Natigil ang kamay ni Faustina sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, hindi kay Lito, kundi sa akin. Ang kanyang tingin ay tila isang sampal na puno ng puot. "Ano? Pinakikialaman na ba ng asawa mo ang mga desisyon ko sa bahay na ito?" Bulyaw ni Faustina. Ang kanyang boses ay tumaas, pumupunit sa katahimikan ng umaga. "Lito, ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang gumawa ng paraan para hindi tayo magmukhang pulubi sa harap ng mga kaibigan natin. Ngayon, pakikinggan mo ang babaeng ito na walang ibang dala kundi kamalasan." "Hindi ito tungkol sa kamalasan, ma. Tungkol ito sa pera," sigaw ni Lito pabalik. Ang tunog ng kanyang palad na humampas sa mesa ay nagpaalon sa kape sa loob ng mga tasa. "Kailangan ko ang bawat sentimo para sa kumpanya. Kung uubusin mo sa karangyaan mo, anong ititira mo sa akin?" Nagsimula ang isang mainit na pagtatalo. Ang mga salitang "walang utang na loob" at "sakim" ay nagliparan sa pagitan ng mag-ina. Nakatayo lang ako sa gilid, nakayuko, pinaglalaruan ang laylayan ng aking apron. Sa paningin nila, ako ang kawawang asawa na pilit na mamagitan. Ngunit sa kaloob-looban ko, bawat sigaw nila ay tila isang matamis na kanta ng tagumpay. Ang unang lamat sa kanilang alyansa ay malalim na, at ako ang may hawak ng paitaas na nagpapatuloy sa pagbitak nito. "Tama na po, please. Lito, Mama, huwag na kayong mag-away." Mahina kong pakiusap, pilit na ginagawang garalgal ang aking boses habang dahan-dahan kong pinapahiran ang isang luhang hindi naman talaga kailangang punasan. Nang matapos ang sigawan, umalis si Lito na galit, hindi man lang tinapos ang kanyang pagkain. Naiwan kami ni Faustina sa dining room. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa tindi ng galit. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa dilim. "Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo, Flor?" Bulong niya. Ang boses ay puno ng nakakatakot na kalmado. "Sinira mo ang tiwala ng anak ko sa akin. Pero tandaan mo ito, ang dugong nananalaytay sa kanya ay galing sa akin. Sa huli, ako pa rin ang susundin niya." Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting hindi nakikita ng kanyang mga mata. Isang ngiting nakatago sa likod ng aking mapagkumbabang anyo. Eksakto namang dumating ang tagahatid ng sulat sa gate. Dahil wala na ang mga katulong sa garden, ako ang lumabas para kunin ito. Isang puting sobre na may selyo ng bangko ang bumungad sa akin. Nang makita ko ang pangalan ng nagpadala, ang aking puso ay tumibok ng mas mabilis. Hindi ito ordinaryong bill. Ito ay isang formal na abiso mula sa legal department ng bangko. Dahan-dahan kong hinawakan ang sobre, nararamdaman ang nipis ng papel na tila ba ito ay isang lihim na sandata. Kung malalaman ni Lito ang nilalaman nito ngayon, ang lamat sa pagitan nila ng kanyang ina ay hindi na lamang basta lamat. Ito ay magiging isang malaking bangin na walang sino man ang makakatawid. Dapat ko bang ibigay ito sa kanya ngayon? O hintayin ang tamang sandali kung kailan mas malakas ang pagsabog? Ang bawat lihim ay may amoy, at ang amoy ng pagtataksil ay kasing tapang ng kape
na pilit pinapatamis ng asukal. Hawak ko pa rin ang puting sobre mula sa bangko habang pinapanood ang sasakyan ni Lito na mabilis na lumabas ng gate. Ang usok mula sa tambutso ng kanyang kotse ay tila isang maitim na ulap na nag-iwan ng lansa sa hangin. Alam ko kung saan siya pupunta. Sa tuwing nag-aaway sila ni Doña Faustina, naghahanap siya ng santuwaryo, isang lugar kung saan siya ay hindi isang baon sa utang na anak, kundi isang hari. Mabilis akong nagpalit ng damit, isang simpleng blusa, malaking salamin sa mata, at isang banyuelo na itinali ko sa aking buhok. Sumakay ako sa isang pampublikong jeep, malayo sa karangyaan ng mga kastilyo, patungo sa sentro ng lungsod. Ang bawat paghinto at pagtakbo ng sasakyan ay tila ba nakikipagsabayan sa kaba ng aking dibdib. Huminto ako sa tapat ng isang marangyang cafe na may malalaking salamin na dingding. Dito, ang hangin ay hindi amoy patis o hipon. Amoy ito ng mamahalin at imported na kape. Mula sa isang madilim na sulok sa labas, sa likod ng malalabay na dahon ng mga tanim na dekorasyon, nakita ko ang pamilyar na sasakyan ni Lito. At doon, sa loob ng cafe, malapit sa bintana, nakita ko siya, Solana. Sa nakaraang buhay ko, huli na nang makilala ko ang mukhang yan. Nakita ko lang siya sa tabi ng bangkay ng asawa ko. Ngunit ngayon, sa liwanag ng umaga, nakikita ko ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang kanyang balat ay makinis, tila hindi kailanman nadampi ng sikat ng araw sa pampang. Ang kanyang mga kuko ay maayos ang pagkakamanicure, kulay pula na kasing tindi ng dugo. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na damit na tila ba ang presyo nito ay katumbas na ng isang buwan na sahod ng aking mga manggagawa sa factory. Nakita ko ang paglapit ni Lito sa kanya. Ang paraan ng paghawak ni Lito sa kamay ni Solana ay puno ng pag-iingat at pagsamba. Isang haplos na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng 3 taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Nakita ko ang pagtawa ni Solana, isang tunog na bagamat hindi ko naririnig mula sa labas, ay alam kong puno ng panunuya. Ang sakit ay muling gumapang sa aking puso. Hindi ito ang sakit ng isang sugatang asawa, kundi ang hapdi ng isang taong binalasubas ang dangal. Sa bawat pagngiti ni Lito sa kakanya, naaalala ko ang bawat oras na nagtiis ako sa amoy ng lansa para lang may maibigay na pera sa kanya. Sa bawat paghaplos ni Solana sa pisngi ni Lito, naaalala ko ang malamig na operating table kung saan ako namatay ng mag-isa. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone mula sa aking bag. Ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot na pilit kong pinapakalma. Itinuon ko ang kamera sa kanila. Ang lente ay dahan-dahang nag-zoom sa kanilang magkahawak na kamay, sa kanilang mga labi na halos magdikit na sa bulong. Isang click, isang larawan ng kataksilan. Kasabay ng pag-imbak ng larawan sa aking gallery ay ang pagbuo ng isang plano. Ang larawang ito ay hindi ko gagamitin para sa isang simpleng iskandalo. Gagamitin ko ito para sirain ang bawat pundasyon ng mundo nila. Ngunit sa gitna ng aking pagkuha ng litrato, biglang lumingon si Solana sa direksyon ng bintana. Ang kanyang mga mata ay tila matatalim na agila na naghahanap ng biktima. Tumigil ang paghinga ko. Mabilis akong yumuko at nagtago sa likod ng malaking paso ng halaman. Ang aking likod ay sumandal sa malamig na semento ng pader at narinig ko ang malakas na tambol ng aking puso na tila ba gustong kumawala sa aking tadyang. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto ng cafe. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ko. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang amoy ng matapang na pabango na amoy bulaklak ng takip silim ay nagsimulang pumasok sa aking pang-amoy. Lito, parang may nakatingin sa atin sa laba. Narinig kong sabi ng isang boses na malambing ngunit may talim. Ang boses ni Solana. Nanlamig ang aking buong katawan.
Nakahawak ako ng mahigpit sa aking cellphone. Ang aking mga kuko ay bumaon sa casing nito. Kung makikita nila ako rito, matatapos ang lahat ng aking pinaghirapan bago pa man ito tunay na magsimula. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang sumilip sa gilid ng pader kung saan ako nakatago. Isang segundo na lang at magtatagpo ang aming mga mata. Makikita ba ni Solana ang babaeng binalak nilang ubusin ng buhay o magagawa ni Flor na maglaho na parang isang anino sa gitna ng liwanag? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng lumang simbahan ay tila mga luhang hindi ko mailabas. Mabigat, malamig, at tila walang katapusan. Nakatayo ako sa loob ng katedral ng San Sebastian kung saan ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay humahalo sa halumigmig ng hangin galing sa labas. Madilim ang loob ng simbahan. Tanging ang mga kandilang dahan-dahang nauubos ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa mga santo na tila nakamasid sa aking bawat hakbang. Dito, sa gitna ng katahimikan ng panalangin, ako nakipagtagpo sa kanya. Nakita ko si Sebastian na nakaupo sa huling hilera ng mga upuang kahoy. Ang kanyang likod ay matuwid, tila isang haligi na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa granite na sahig ay naging hudyat ng simula ng isang alyansang selyado, hindi ng dugo, kundi ng mga lihim. Basang-basa ka, Flor. Bungad niya, ang boses ay puno ng pag-aalala habang mabilis niyang kinuha ang kanyang panyo para ibigay sa akin. Bakit kailangang sa ganitong panahon at lugar tayo magkita? Kinuha ko ang panyo. Ang amoy nito ay malinis, amoy kakahuyan at katapatan. Napansin ko ang panginginig ng aking sariling mga kamay. Ang takot na naramdaman ko kanina sa cafe, ang imahe ni Nalito at Solana, at ang bigat ng sobre sa aking bag ay tila sabay-sabay na sumabog sa loob ng aking dibdib. Hindi ko na napigilan. Ang unang luhang pumatak ay sinundan ng marami pang iba. Hindi ito luha ng pag-ibig para kay Lito. Ito ay luha ng matinding panghihinayang para sa babaeng naging tanga sa nakaraang buhay, luha para sa anak na hindi man lang nasilayan ng liwanag, at luha para sa lahat ng mga gabing nagtiis ako sa lansa ng factory habang ang asawa ko ay nagpapakasasa sa iba. Sebastian, hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Garalgal ang boses ko. Pilit na itinatago ang aking mukha sa panyo. Ang akala ko ay pamilya sila. Pero tila ba ang turing nila sa akin ay isang baboy na kailangang katayin kapag mataba na ang bulsa. Hindi nagsalita si Sebastian. Hinayaan niya akong umiyak sa gitna ng dagundong ng kulog sa labas. Ngunit naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Hindi ito haplos ng pagnanasa, kundi isang haplos ng proteksyon. Isang pangakong hindi niya ako iiwan sa gitna ng labanan. Flor, tumingin ka sa akin. Utos niya ng may awtoridad, ngunit may halong lambing. Inangat ko ang aking paningin. Ang mga mata ni Sebastian ay tila mga bituin sa gitna ng madilim na dagat. Hindi ka na mag-isa sa laban na ito. Gagamitin natin ang batas para igapos sila sa sarili nilang mga kasalanan. Ngunit kailangan kong malaman ang lahat. Gaano kalalim ang utang nila? Anong plano nila sa lupa ng tatay mo? Inilabas ko ang asul na sobre mula sa aking bag at ibinigay ito sa kanya. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila musika sa aking pandinig habang binabasa ni Sebastian ang mga dokumento sa ilalim ng malamig na liwanag ng simbahan. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang at ang pagdidilim ng kanyang mga mata. Akala ko ay simpleng pagtataksil lang ito, Flor. Bulong ni Sebastian. Ang boses ay may dalang panganib. Pero higit pa rito ang balak nila. Gusto kanilang burahin sa mapa pagkatapos nilang makuha ang lahat. Huminga ako ng malalim. Pinalis ang huling bakas ng luha sa aking pisngi. Ang lamig ng aircon ng simbahan ay hindi na ako kinikilabutan dahil ang apoy ng paghihiganti sa aking puso ay sapat na para painitin ang aking buong pagkatao.
Tutulungan mo ba ako, Sebastian? Kahit na ang kapalit nito ay ang pagwasak sa pangalan ng mga Kastilyo? Tumingin siya sa akin ng matagal. Pagkatapos ay kinuha niya ang aking malamig na kamay at pinisil ito ng mahigpit. Hindi lang kita tutulungan, Flor. Ako ang magiging panangga mo. Pero may dapat kang malaman. Tumigil siya sandali. Ang kanyang tingin ay tila tinitimbang kung handa na ba ako sa susunod na sasabihin niya. Matagal ko na silang binabantayan. Bago mo pa man nalaman ang tungkol sa mga utang na ito, may nakita na akong mga anomalya sa mga transaksyon ni Lito sa ibang bansa. At Flor, hindi lang pera ang ninanakaw nila sa'yo. May kinalaman ang pamilya Castillo sa pagkamatay ng tatay mo sa factory 3 taon na ang nakalilipas. Tumigil ang mundo ko. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang nakakabininging sigaw. Ang tatay ko? Hindi ba aksidente ang nangyari sa kanya? Bakit ngayon lang ito sasabihin ni Sebastian? At anong katotohanan ang nakatago sa ilalim ng mga makina ng Santos Seafood Factory na dumanak ng dugo ng sarili kong ama? Pirmahan mo na ito, Flor. Gusto mo ba akong mamatay na may sama ng loob sa'yo? Ang sigaw ni Doña Faustina ay sinundan ng isang marahas na paghabol sa kanyang hininga. Ang tunog ng kanyang pag-ungol ay tila isang babala ng isang gumuhong gusali. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa telang sutla ng kanyang suot habang dahan-dahang tumitirik ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, bumagsak ang baso ng tubig sa sahig. Lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag at nagkalat ng mga piraso ng kristal na tila mga bituin sa dilim. Mabilis akong lumapit sa kanya. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot na mamatay siya, kundi dahil sa pagkamangha sa galing ng kanyang pagganap. Sa nakaraang buhay ko, dito ako bumigay. Dito ko pinirmahan ang lahat dahil sa takot na ako ang sisihin sa kanyang kamatayan. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko ang kanyang nangangatog na mga kamay, ang tanging nakikita ko ay ang isang tusong ahas na nagpapanggap na sugatan. Mama! Mama! Anong nangyayari? Ang sigaw ko, pilit na ginagawang garalgal ang aking boses habang dahan-dahan kong inaalalayan ang kanyang balikat. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang mga kamag-anak ni Lito, sina Tita Merly at ang iba pang mga pinsan na tila ba nakaabang lamang sa labas para sa hudyat ng pagsisimula ng dula. Ang amoy ng kanilang matatapang na pabango ay agad na humalo sa amoy ng kaba sa loob ng silid. Diyos ko, Flor! Anong ginawa mo sa biyenan mo? Sigaw ni Tita Merly. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang pisngi sa kunwaring gulat. Wala ka talagang utang na loob. Pinapatay mo ang babaeng kumupkop sa'yo dahil lang sa isang piraso ng lupa. Nararamdaman ko ang kurot sa aking puso, ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging biktima ng gaslighting. Ang bawat salita nila ay tila mga karayom na ibinabaon sa aking pandinig. Sinusubukang itulak ako sa bangin ng pagkakasala. Ngunit sa ilalim ng aking mga pilik mata, nakita ko ang bahagyang pagmulat ng mata ni Faustina para tingnan kung sapat na ba ang drama para makuha ang gusto niya. Lito! Tawagan mo ang abogado. Kailangang matapos ang papeles na ito bago pa mawalan ng lakas ang mama mo. Muling hiyaw ng mga kamag-anak. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mukha ay basa ng luha, ngunit ang aking isip ay kasing linaw ng kristal. Lumapit ako sa telepono sa gilid ng kama. Huwag po kayong mag-alala. Mahina kong sabi. Ang boses ko ay tila isang biktima na sumusuko na. Hindi po abogado ang tatawagan ko. Tatawag ako ng pinakamagaling na cardiologist sa lungsod. Tatawagan ko si Dr. Villarreal. Siya ang pinaka-estrikto at pinakatapat na doktor. Siguradong malalaman niya agad kung anong klaseng atake ito at kung kailangan na bang operahan agad si Mama. Nakita ko ang paninigas ng katawan ni Doña Faustina. Ang kanyang paghabol sa hininga ay biglang naging mas maayos.
Alam niya ang pangalang binanggit ko. Si Dr. Villarreal ay kilala sa pagiging prangka at hindi tumatanggap ng lagay para sa mga pekeng medical certificate. Floor, hindi na kailangan. Mahinang bulong ni Faustina, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Kailangan ko lang. Kailangan ko lang ng pirma mo para mapayapa ang isip ko. Hindi po, Mama. Mas mahalaga ang buhay niyo kaysa sa lupa. Sagot ko ng may determinasyon habang dahan-dahan kong pinipindot ang numero sa telepono. Huwag po kayong mag-alala. Paparating na ang ambulansya. At dahil emergency ito, siguradong dadaan sila sa mabusising pagsusuri sa inyong puso. Baka kailangan pa nilang itusok ang malalaking karayom para sa tests. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang dambuhalang bigat. Nakita ko ang pagpapalitan ng tingin ni Nalito at ng kanyang mga kamag-anak. Ang dula na kanilang binuo ay dahan-dahang nagkakalas-kalas dahil sa isang simpleng tawag sa tunay na eksperto. Nang marinig namin ang tunog ng papalapit na sirena ng ambulansya mula sa malayo, ang mukha ni Doña Faustina ay naging kasing puti ng papel. Hindi ito puti ng sakit, kundi puti ng matinding takot na mabisto ang kanyang kasinungalingan sa harap ng lahat. Napatingin ako sa labas ng bintana sa papalubog na araw ng Bacolod. Ang liwanag nito ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng dumi sa bahay na ito. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang sakit-sakitan mo, Faustina, kapag ang mga tunay na kagamitan ng ospital na ang nakaharap sa'yo? At ano ang gagawin ni Lito kapag nalaman niyang ang sarili niyang ina ang naglagay sa kanila sa kahiya-hiyang posisyon na ito? Walang sino man ang may karapatang humawak sa mga pirma ng tseke ng kumpanya kundi ang asawa ko. Ano ba ang akala mo sa sarili mo, Flor? Isang reyna? Ang boses ni Lito ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na opisina ng Santos Seafood Factory. Isang tunog na mas matalas pa sa kalansing ng mga bakal na timba sa labas. Nakatayo siya sa harap ng aking lumang mesa. Ang kanyang mga kamao ay nakadiin sa ibabaw ng mga papeles, habang ang kanyang mukha ay nagbabaga sa galit. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahan kong ibinaba ang aking ballpen at tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay tila hindi sapat para palamigin ang tensyong namumuo sa pagitan naming dalawa. Hindi ako Reyna, Lito. Ako ang may-ari. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay walang bahid ng takot. Tila isang malalim na ilog na kalmado sa ibabaw pero may malakas na agos sa ilalim. Nakalimutan mo yata na bago ka naging asawa ko, ang pangalang nakasulat sa bawat pader ng planta na ito ay Santos at hanggang hindi napipirmahan ang paglilipat ng titulo, ang bawat sentimong kinikita rito ay dumadaloy sa ilalim ng pangalan ko. Sa likuran ko, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Aling Nena, kasama ang ilan sa mga pinakamatandang foreman ng planta. Ang kanilang mga mukha ay puno ng uling at pawis, mga taong naglaan ng kanilang buong buhay para pagsilbihan ang tatay ko. Sa nakaraang buhay ko, pinapanood ko lang silang saktan at abusuhin ni Lito. Ngunit ngayon, ang bawat tingin nila ay puno ng pag-asa at katapatan na nakatuon sa akin. Ma'am Flor, handa na po ang bagong bank account para sa mga payroll ng mga bata. Wika ni Aling Nena, ang kanyang boses ay matatag. Nagawa na rin po namin ang utos nyo na palitan ang lahat ng padlock sa storage room. Ang mga susi po ay nasa inyo na lahat. Nakita ko ang pagkaputla ng mukha ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang napagtatanto na ang kumpanyang akala niya ay nasa ilalim na ng kanyang mga kuko ay dahan-dahang nadudulas palayo. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay naging tanging ingay sa loob ng silid. Anong ibig sabihin nito, Flor? Inilipat mo ang pondo? Tanong ni Lito. Ang boses niya ay nanginginig na sa pagitan ng gulat at poot. Paano ang mga supplier na kailangan kong bayaran para sa bagong negosyo ko?
Paano ang mga utang na kailangang ayusin? Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga manggagawang masipag na nagkakarga ng mga basket ng huli. Ang amoy ng dagat ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Isang paalala na ang dugong nananalaytay sa akin ay galing sa isang lalaking nagsimula sa wala. Ang mga utang mo ay sa'yo, Lito. Hindi sa kumpanya ni Papa. Sabi ko habang nakatalikod sa kanya. Mula ngayon, walang lalabas na kahit isang piso rito nang walang pahintulot ko. Kung gusto mong maging boss, magsimula ka sa sarili mong pawis, hindi sa nakaw na yaman. Lumapit si Lito sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang galit sa aking likuran. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang aking balikat, humarang si Aling Nena at ang dalawang foreman sa pagitan namin. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Subukan mong saktan ang anak ni Bossing at hindi ka makakalabas ng buhay sa plantang ito, Lito. Mahinang babala ng isa sa mga foreman, ang boses ay puno ng seryosong banta. Walang nagawa si Lito kundi ang humakbang pabalik. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagkatalo na pilit niyang itinatago. Ang tunog ng pagharurot ng kanyang sasakyan sa labas ay naging huling hudyat ng aking unang tagumpay. Nang mawala na siya, dahan-dahan akong napaupo sa silya ng tatay ko. Hinaplos ko ang kahoy ng mesa. Nararamdaman ang mga gasgas na iniwan ng maraming taon ng pagtatrabaho. Napansin ko ang isang maliit na ukit sa ilalim ng drawer, isang letrang S na may nakapaligid na hugis puso. Naalala ko ang araw na inukit ito ni Papa habang nakaupo ako sa kandungan niya. Nangangako siya na ang lahat ng ito ay para sa akin. Umiyak ako ng tahimik, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pangungulila. Papa, binabawi ko na ang lahat. Bulong ko sa hangin. Ngunit sa gitna ng aking sandali ng katahimikan, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Sebastian ang bumungad sa akin na nagpadilim muli sa aking mundo. Flor, may nakita akong bago. Ang huling kargamento na pinirmahan ng tatay mo bago ang aksidente. Hindi isda ang laman. At ang taong tumanggap ng bayad para sa kargamentong yon ay hindi ang tatay mo, kundi si Lito Castillo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Kung ganon, hindi lang pala pagnanakaw ng yaman ang ginawa nila. May mas malalim pa palang dumi ang nakatago sa ilalim ng mga huli ng isda sa plantang ito. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa huling gabi ng aking ama? At sapat ba ang pagbawi ko sa kumpanya para malantad ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot? Ang bawat baso ng gatas na iniaalok ni Mama sa akin gabi-gabi ay hindi tanda ng pagmamahal, kundi isang dahan-dahang paghatid sa akin sa hukay. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, pinagmamasdan ang aking sariling refleksyon sa salamin ng malaking aparador. Ang aking mga mata ay pilit kong ginagawang matamlay. Ang aking mga balikat ay nakalaylay, tila isang taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko napansin ang dahan-dahang paglabo ng aking paningin at ang panghihina ng aking katawan dahil sa mga bitamina na ipinipilit nilang ipainom sa akin. Akala ko noon ay dahil lamang sa pagod. Pero ngayon, alam ko na ang bawat butil ng gamot na yon ay may dalang lason para sa aking kaisipan. Narinig ko ang mahihina at tila nag-iingat na hakbang ni Doña Faustina paakyat ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa kahoy na sahig ay tila isang ritual ng kamatayan na dahan-dahang papalapit. Mabilis akong bumalik sa aking higaan at nagkunwaring natutulog. Ngunit ang aking mga pandinig ay kasing talim ng isang hayop na nagmamasid sa dilim. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng matapang na pabango ni Faustina ay agad na pumasok sa silid. Isang amoy na nagpapaalala sa akin ng mga bulaklak sa patay. Naramdaman ko ang paglubog ng gilid ng kama nang siya ay umupo sa tabi ko. Ang kanyang kamay, na kasing lamig ng yelo, ay dahan-dahang humaplos sa aking buhok.
Floor, gising ka na ba, anak? Dinalhan kita ng gatas at ng mga bagong bitamina na bigay ni Mang Kanor. Malambing niyang sabi. Ngunit sa likod ng lambing na yon ay nararamdaman ko ang talim ng isang patalim. Kailangan mong uminom para lumakas ka. Masyado ka nang nagiging makalimutin at mainit ang ulo nitong mga nakaraang araw. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Tinitiyak na ang aking tingin ay mukhang malabo at walang pokus. Tumingin ako sa kanya ng may kunwaring pasasalamat. Salamat po, Mama. Ang swerte ko po talaga na nariyan kayo para alagaan ako. Mahina akong sagot. Ang boses ko ay pilit kong pinapaos. Iniabot niya ang baso at ang 2 puting tableta. Sa isang iglap, habang siya ay lumingon para ayusin ang kurtina dahil sa malakas na hangin na nagpapasayaw sa tela, mabilis kong itinago ang mga gamot sa ilalim ng aking unan at uminom lamang ng kaunting gatas. Nang humarap siya muli, pinunasan ko ang aking bibig at nagkunwaring nilunok ang lahat. Mabuting bata, nakangiting sabi ni Faustina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Matulog ka na. Hayaan mong magpahinga ang isip mo. Huwag mo nang isipin ang kumpanya o ang mga papeles. Kami na ni Lito ang bahala sa lahat. Nang lumabas siya ng silid, hindi siya tuluyang umalis. Narinig ko ang mahina niyang pakikipag-usap kay Lito sa labas ng aking pinto. Ang kanilang mga bulong ay tila mga ahas na naglalaro sa gitna ng gabi. Idinikit ko ang aking tainga sa kahoy na pinto. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Mabisa ba ang binigay ni Mang Kanorma? Narinig kong tanong ni Lito. Ang boses niya ay puno ng pananabik. O Lito, sa loob ng ilang araw, magmumukha na siyang baliw sa harap ng mga tao. Mawawalan siya ng kredibilidad. At kapag nangyari iyon, madali na nating mapapirmahan ang power of attorney. Sagot ni Faustina. Pero kailangan nating mag-ingat. Masyadong matigas ang loob ng babaeng yan. Huwag kang mag-alala, Ma. Kung hindi makuha sa gamot, may iba pa akong plano. Sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang emosyon. Ang mga hagdan sa bahay na ito ay matatanda na at madulas. Isang maling hakbang lang ni Flor sa dilim at matatapos na ang lahat ng problema natin. Isang aksidente na walang sino man ang magdududa. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang bawat salita ni Lito ay tila isang hatol ng kamatayan na itinaga sa bato. Sa nakaraang buhay ko, hindi ba't ganito rin ang nangyari? Hindi ba't palagi akong nahuhulog, palagi akong nasasaktan, hanggang sa maniwala ako na ako ay sadyang lampa at walang silbi? Bumalik ako sa aking kama, yakap ang aking mga binti. Ang kadiliman ng silid ay tila lalong sumikip, tila isang kabaong na dahan-dahang isinasara. Hawak ko ang mga gamot na itinago ko sa ilalim ng unan, ang ebidensya ng kanilang kataksilan. Hindi niyo ako mapapatay sa pagkakataong ito, Lito. At ang bawat baitang ng hagdan na balak mong gamitin laban sa akin ay siya ring baitang nagagamitin ko para sa inyong pagbagsak. Ngunit paano ko mapapatunayan ang kanilang balak bago pa man mangyari ang aksidente? At hanggang kailan ko kayang magpanggap na nawawala sa sarili habang ang aking kaaway ay naghihintay lamang ng isang pagkakataon para itulak ako sa bangin? Sa gitna ng aking pag-iisip, naramdaman ko ang isang mahinang kaluskos sa ilalim ng aking kama. Isang tunog ng papel na tila ba inilagay doon ng lihim. Dahan-dahan akong yumuko para tingnan kung ano yon. Ano ang nakatagong mensahe sa ilalim ng aking higaan at sino ang taong may lakas ng loob na pumasok sa silid na ito nang hindi ko nalalaman? Minsan, ang pinakamadilim na bahagi ng bahay ay hindi ang sulok na walang ilaw, kundi ang hagdanang patungo sa sarili mong kamatayan. Ang sahig ng pasilyo ay tila kasing dulas ng salamin. Naamoy ko ang matapang na amoy ng bagong pahid na floor wax, isang amoy na dati ay tanda ng kalinisan,
Ngunit ngayon ay tila amoy ng isang madulas na bitag. Hawak ko ang hawakan ng hagdanan. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang pilit kong pinapanatili ang aking pagkukunwari. Ang aking mga mata ay tila malabo. Ang aking bawat hakbang ay tila isang lasing na naghahanap ng balanse sa gitna ng kadiliman. Nararamdaman ko ang presensya ni Lito sa aking likuran. Ang kanyang hininga ay kasing init ng apoy, ngunit ang kanyang mga salita ay kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan lang, Flor. Masyado ka nang nahihilo. Bulong niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa aking likuran. Hindi ito haplos ng isang nag-aalalang asawa. Ito ang bigat ng isang taong naghahanap ng tamang anggulo para sa isang huling tulak. Sa dilim ng ibaba ng hagdan, alam kong naroon si Sebastian. Nakatago siya sa likod ng malaking kurtina sa sala, bitbit ang isang kamera na may night vision. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala sa akin na bawat segundo ay mahalaga. Ang aking kaliwang kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na recorder na nakatago sa loob ng bulsa ng aking bata de banyo. Lito, bakit parang umiikot ang paligid? Paos kong sabi. Pilit na ginagawang garalgal ang aking boses habang dahan-dahan akong humahakbang sa unang baitang ng pababang hagdan. Dahil iyan sa sakit mo, Flor. Huwag kang mag-alala. Malapit na itong matapos. Mawawala na ang lahat ng paghihirap mo. Sagot ni Lito. Naramdaman ko ang biglang paglakas ng tulak sa aking likod. Isang marahas na puwersa na naglalayong itapon ako sa matitigas na baitang ng Nara. Ngunit sa halip na mahulog, mabilis akong kumapit sa bakal na hawakan ng hagdanan. Ang aking katawan ay sumandal ng pabaliktad. Ang aking mga mata ay direktang tumitig sa mga mata ni Lito na puno ng gulat at takot. Bakit mo ginagawa ito, Lito? Tanong ko. Sa pagkakataong ito ay wala ng halong pagkukunwari. Ang boses ko ay kasing talim ng isang punyal. Nanigas si Lito sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkukunwaring awa tungo sa isang hitsura ng tapat na kasamaan. Tumawa siya ng bahagya, isang tunog na kasing dumi ng putik sa kalsada. Bakit? Dahil sawang-sawa na ako sa iyo, Flor. Sawang-sawa na ako sa amoy ng isda at hipon na daladala mo tuwing uuwi ka galing sa factory. Sawang-sawa na ako sa pagpapanggap na mahal kita para lang makuha ang mga lupang iniwan ng tatay mo. Sigaw niya. Ang boses niya ay umaling-awngaw sa tahimik na bahay. Kailanman ay hindi kita minahal. Ang tanging minahal ko sa iyo ay ang yaman ng mga santos. At ngayon, kapag naging bangkay ka na sa paanan ng hagdanang ito, lahat ng yon ay mapapasakin at kay Solana. Nararamdaman ko ang bawat salita niya na tila mga pako na ibinabaon sa aking nakaraang buhay. Ngunit kasabay nito ay ang tunog ng isang mahinang beep mula sa aking bulsa. Ang recorder ay nakuha ang lahat. Ang bawat detalye ng kanyang kataksilan ay naging ebidensya na hindi na mabubura. Mabilis na sumulpot si Sebastian mula sa dilim sa ibaba. Ang liwanag ng kamera ay tumama sa mukha ni Lito. Ang gulat sa mga mata ng aking asawa ay sapat na para malaman kong panalo ako sa yugtong ito. Lito Castillo, nakuha namin ang lahat. Wika ni Sebastian. Ang boses ay puno ng awtoridad at pagkamuhi. Sinubukan ni Lito na sumugod sa akin para agawin ang recorder, ngunit mabilis akong nakaiwas at mabilis na bumaba ng hagdan patungo sa tabi ni Sebastian. Ang amoy ng kakahuyan at katapatan mula kay Sebastian ay tila isang baluti na nagbibigay sa akin ng lakas. Nakatayo si Lito sa itaas ng hagdan, hingal na hingal, tila isang hayop na nakulong sa isang sulok. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel habang tinitingnan niya kami mula sa itaas. Akala niyo ba ay tapos na ito? Sigaw ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. May mga dokumentong pinirmahan si Flor noong mga nakaraang buwan. Kahit anong gawin niyo, akin pa rin ang kumpanya. Tumingin ako kay Sebastian
At pagkatapos ay muli kay Lito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga dokumentong yon, Lito? Ang mga dokumentong akala mo ay nilagdaan ko habang ako ay nahihilo? Mahina kong sabi. Sana ay binasa mo ng mabuti ang bawat pahina bago mo ito itinago sa vault ni Mama. Dahil ang pirma roon ay hindi pirma ng isang asawang sumusuko, kundi pirma ng isang babaeng handang bawiin ang bawat sentimong ninakaw niyo. Ano nga ba ang nakasulat sa mga dokumentong yon na magpapaguho sa mundo ng mga Kastilyo? At sapat ba ang ebidensyang ito para tuluyang maikulong si Lito bago pa siya makagawa ng isa pang masamang hakbang? Ang karangyaan ay tila isang telang seda na pilit itinatago ang nabubulok na bangkay ng katotohanan sa ilalim nito. Ang ballroom ng Grand Hotel sa Bacolod ay punong-puno ng mga taong ang bawat ngiti ay tila binayaran ng ginto. Ang amoy ng libu-libong sariwang liryo at rosas ay humahalimuyak sa hangin. Pilit na tinatakpan ng lansa ng mga lihim na baon ng bawat panauhin. Ang liwanag mula sa dambuhalang mga chandelier sa itaas ay kumukutitap sa bawat kristal na baso ng alak na lumilikha ng mga maliliit na bahaghari sa ibabaw ng mga mamahaling hapag. Nakatayo si Doña Faustina sa gitna ng bulwagan. Suot ang isang kulay gintong terno na tila ba siya ang reyna ng buong Negros. Ang bawat pagaspas ng kanyang pamaipay ay tila isang hudyat ng kanyang kapangyarihan. Sa tabi niya, si Lito ay mukhang isang matagumpay na negosyante sa kanyang itim na tuxedo, bagamat ang kanyang mga mata ay palaging lumilingon sa pintuan, tila ba naghahanap ng isang anino mula sa nakaraan. At naroon din si Solana, nakasuot ng isang esmeraldang damit na hapit sa kanyang katawan. Nagpapanggap siyang isang espesyal na consultant ng kumpanya, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo sa tabi ni Lito ay sapat na para magbulungan ang mga matatandang elite ng lungsod. Ang hiya o dangal ng mga Kastilyo ay nakasalalay sa gabing ito. Ang gabi kung saan ipagdiriwang ang 3 dekada ng kumpanya at ang formal na paglilipat ng lahat ng kapangyarihan kay Lito. Napakaganda ng gabi, hindi ba Mama? Bulong ni Lito habang dahan-dahang humihigop ng champagne. Ang tunog ng pagtama ng kanyang singsing sa baso ay tila isang maliit na kampana ng tagumpay. Ito ang gabi na nararapat para sa atin, Lito. Sagot ni Faustina. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Wala na ang panggulo. Wala na ang amoy ng isda sa bahay natin. Sa wakas, malinis na ang ating pangalan. Ngunit sa kalagitnaan ng tawanan at mahinang tugtog ng biolin, biglang bumukas ang malalaking pintuan sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumama sa pader ay naging hudyat ng isang biglaang katahimikan. Ang bawat ulo ay lumingon. Ang bawat bulong ay napatid. Naglakad ako papasok. Hindi ako ang floor na kilala nila. Ang floor na palaging nakayuko at nakasuot ng kupas na damit. Nakasuot ako ng isang mahabang gown na kulay pulang-pula. Kasing tindi ng kulay ng sariwang dugo at nagbabagang apoy. Ang bawat hakbang ng aking mga takong sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa katahimikan ng silid. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang aking muka na ngayon ay puno ng determinasyon. Nararamdaman ko ang lahat ng mata na nakatitig sa akin. Ang mga bulong ay muling nabuhay. Tila mga bubuyog na nagkakagulo. Nakita ko ang pagbagsak ng baso ni Doña Faustina sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay bumasag sa katahimikan at ang pulang alak ay kumalat sa kanyang gintong suot na tila isang malaking sugat. Ang mukha ni Lito ay naging kasing puti ng mga liryo sa paligid. Hindi ako huminto hanggat hindi ko nararating ang harap ng entablado. Ang bawat tao na nadadaanan ko ay dahan-dahang tumatabi. Tila ba ang pulang damit ko ay may dalang kapangyarihang hindi nila kayang harapin. Tumingin ako kay Lito ng diretso. Isang ngiti na kasing lamig ng kamatayan ang sumilay
sa aking mga labi. Masyadong maaga ang inyong selebrasyon, Lito. Mahina kong sabi, ngunit ang bawat salita ay tila umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Lumapit ako sa gilid ng entablado, kung saan naroon ang computer at ang malaking projector screen na dapat ay magpapakita ng kasaysayan ng kumpanya Castillo. Ang technician ay napatingin sa akin ng may pag-aalinlangan, ngunit nang makita niya ang matigas na tingin ni Sebastian na nakatayo sa di kalayuan, dahan-dahan itong tumabi. Yumuko ako at bumulong sa technician. Ang aking hininga ay mainit sa gitna ng malamig na hangin ng ballroom. I-play mo na ang video. Ngayon na. Lumingon si Lito. Sinubukan niyang sumigaw. Sinubukan niyang pigilan ang mangyayari. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay at ang dambuhalang screen sa gitna ay nagsimulang magliwanag. Anong imahe ang unang lilitaw sa screen na wawasak sa huling hibla ng dangal ng mga Kastilyo? At sino ang unang luluhod sa gitna ng marangyang bulwagang ito kapag ang katotohanan ay dumanak na parang baha? Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon. Hindi mo ito mapipigilan. At kapag dumating ito, tatangay nito ang bawat kasinungalingang pilit mong itinayo. Ang dambuhalang screen sa gitna ng ballroom ay nagliwanag, ngunit hindi ang mga larawan ng tagumpay ng kumpanya ang lumitaw. Sa halip, isang madilim at malabong video ang bumungad sa lahat. Ang tunog ng static sa speakers ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na boses. Isang boses na naging kasing talim ng labaha sa gitna ng katahimikan. Sawang-sawa na ako sa iyo, Flor. Ang tanging minahal ko sa iyo ay ang yaman ng mga santos. Ang boses ni Lito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Nakita ng lahat ang video sa hagdanan. Ang marahas na pagtulak ni Lito kay Flor at ang kanyang mukha na puno ng puot. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang ilan ay napahawak sa kanilang mga bibig sa tindi ng gulat. Ang mga hiya o dangal na pilit na iningatan ni Doña Faustina sa loob ng maraming dekada ay dahan-dahang nagkakalas-kalas sa harap ng pinakamataas na lipunan ng Negros. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Biglang nagpalit ang video sa malaking screen at lumitaw ang kuha mula sa loob ng silid ni Flor. Tahimik na napahinto ang mga tao habang malinaw na nakitang si Doña Faustina ay may inilalagay na mga tableta sa baso ng gatas. Ang dati niyang mahinahon na muka ay napalitan ng ekspresyong puno ng lihim at panlilinlang. Unti-unting lumakas ang bulungan sa buong ballroom hanggang sa maging hayagang pagkabigla at pagkadismaya. Diyos ko, Faustina! Sigaw ng isa sa mga naroroon. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Napaatras si Doña Faustina habang ang mga matang dati puno ng paghanga sa kanya ay ngayoy puno ng pagdududa at takot. Nakatayo ako sa gilid ng entablado, pinagmamasdan ng bawat reaksyon. Nakita ko si Doña Faustina na napakapit sa mesa, ang kanyang gintong terno ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa screen at sa mga taong humusga sa kanya. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang makapal na makeup. Nag-iiwan ng mga guhit na tila mga bitak sa isang lumang rebulto. Kasalanan ito ng technician. Isang paninira ito. Sigaw ni Lito. Sinubukan niyang sumugod sa technician, ngunit hinarang siya ng dalawang lalaki na nakasuot ng barong. Ang mga foreman mula sa factory na kasama ni Sebastian. Kasunod nito, ang screen ay nagpakita ng mga dokumento ng bangko. Ang mga utang, ang mga pekeng pirma, at ang huling ulat tungkol sa kargamento sa gabi ng pagkamatay ng aking ama. Lumitaw ang pangalan ni Lito bilang tumanggap ng bayad sa isang ilegal na transaksyon na naging sanhi ng aksidente sa planta. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Wala nang magawa si Solana, kundi dahan-dahang umatras patungo sa dilim. Sinusubukang iligtas ang kanyang sariling balat. Ngunit hinarang siya ng mga pulis na dahan-dahang pumasok mula sa likurang pintuan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila tunog ng hatol.
Lito Castillo, Doña Faustina Castillo. Sumama kayo sa amin sa presinto para sa mga kasong attempted murder, estafa, at falsification of documents, wika ng opisyal. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. Nakita ko ang pagbagsak ni Doña Faustina sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay hindi tunog ng pagsisisi, kundi tunog ng isang taong nawalan ng lahat ng mukhang ihaharap sa mundo. Sa kabilang dako, si Lito ay pilit na nanlalaban habang inilalagay ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang kalansing ng bakal ay naging huling kanta para sa kanyang mga ambisyon. Lumapit ako kay Lito habang hinihila siya ng mga pulis palayo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang mga mata na dati ay nagpapatibok ng puso ko sa pag-ibig, ngunit ngayon ay wala nang iniwan kundi ang amoy ng nabulok na kahapon. Ang bawat sentimong ninakaw niyo, Lito, bawat patak ng pawis ng tatay ko, ibinalik ko na ang lahat sa tamang may-ari. Mahina kong bulong. Dinala sila ng mga pulis palabas ng Grand Ballroom sa harap ng lahat ng mga mamamahayag na nagsimula nang magkislapan ang mga flash ng kamera. Ang marangyang gabi ay naging isang pampublikong pagbitay sa kanilang dangal. Nang mawala na ang mga kaaway ko, naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking likuran. Si Sebastian, hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para maramdaman ko na sa wakas tapos na ang laban. Ngunit habang tinitingnan ko ang bakanteng entablado, napansin ko ang isang bagay na naiwan ni Doña Faustina sa sahig. Isang maliit, lumang locket na may larawan ng aking ama. Bakit nasa kay Faustina ang gamit ng tatay ko? At anong huling lihim ang itinatago ng locket na ito tungkol sa tunay na ugnayan ng aming mga pamilya bago pa man ako ipinanganak? Ang bawat pader ng presinto ay tila mga piping saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na yaman. Ang amoy ng lumang papel at tuyong pintura ay sumalubong sa akin sa loob ng detention cell. Malayo ito sa bango ng mga liryo sa ballroom. Dito, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa isang tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo na lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila ba isang orasan ng huling paghuhukom. Nakatayo ako sa harap ng rehas, pinagmamasdan si Doña Faustina. Ang kanyang gintong terno ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakapusod ay nakalugay na ngayon at tila walang buhay. Wala na ang mapagmataas na donya. Ang nakaupo sa malamig na semento ay isang matandang babae na ang tanging natitirang yaman ay ang kanyang matinding puot. Flo, anak, mahina niyang tawag. Ang boses ay paos at nanginginig. Maawa ka sa akin. Ang utang na loob mo sa akin. Naaalala mo ba? Ako ang nagpalaki sa iyo. Huwag mo kaming pabayaan dito. Lumapit ako nang bahagya sa rehas. Ang lamig ng bakal ay naramdaman ko sa aking mga daliri, ngunit mas malamig pa rito ang aking puso para sa kanya. Ang tanging utang ko sa inyo, Faustina, ay ang buhay na kinuha niyo sa akin sa nakaraan. Mahina kong sagot. Ang boses ay walang halong emosyon. Pinakain niyo ako, oo. Pero ang bawat butil ng kanin na ibinigay niyo ay binayaran ko ng bawat patak ng pawis at dugo ko sa factory. Ang turing niyo sa akin ay hindi anak, kundi isang kasangkapan para makuha ang lupang ito. Bayad na ako, Faustina. Sobra-sobra pa. Inilabas ko ang lumang locket na nakuha ko sa ballroom at ipinakita ito sa kanya. Nakita ko ang biglaang paglaki ng kanyang mga mata, ang takot na muling bumangon sa kanyang mukha. Bakit nasa iyo ito? Tanong ko. Ang boses ko ay naging matalim. Bakit nasa iyo ang locket ni Papa? May kinalaman ba ito sa dahilan kung bakit mo siya pinabayaan sa gabi ng aksidente? Yumuko si Faustina at nagsimulang humagulgol. Ang tunog ng kanyang iyak ay punong-puno ng pait. Dito niya inamin ang lahat. Ang lihim na pagtingin niya sa aking ama,
na kailanman ay hindi sinuklian at ang matinding selos na naging dahilan kung bakit hinayaan niyang mangyari ang trahedya sa planta para makuha ang lahat ng pag-aari nito. Isang katotohanang mas masahol pa sa pagnanakaw ng pera. Samantala, sa kabilang selda, narinig ko ang malakas na sigaw ni Lito. "Solana, bumalik ka rito! Huwag mo akong iwan!" Nakita ko si Solana na naglalakad palayo kasama ang kanyang abogado. Tumingin siya kay Lito nang may pandidiri. Tila ba ang lalaking dati ay hinahaplos niya ay isa na lamang maruming basura sa kalsada. "Pasensya na, Lito," wika ni Solana. Ang boses ay malamig at walang puso. "Hindi ko kayang masira ang pangalan ko para sa isang lalaking wala ng pera at wala ng kinabukasan. Binigay ko na sa mga pulis ang lahat ng recordings ng mga plano nyo ni Doña Faustina. Salamat na lang sa lahat." Ang tunog ng pagsara ng mabigat na pintong bakal ay naging huling hudyat ng pagtatapos ni Lito. Napaupo siya sa sahig, nakahawak sa kanyang ulo, habang ang bawat salita ni Solana ay tila isang latay na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang bawat pangako ng pag-ibig na ibinigay niya rito ay naging mga tinik na sumasakal sa kanya ngayon. Tumingin ako sa huling pagkakataon kina Lito at Faustina. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila mas gumaan. Tila ba ang bawat pako na ibinaon nila sa akin ay dahan-dahan nang nabubunot. Ang huling sampal ng katotohanan ay hindi nanggagaling sa kamay, kundi sa pag-iisa. Bulong ko sa aking sarili. Naglakad ako palabas ng presinto. Ang bawat hakbang ko ay tila isang sayaw ng kalayaan. Ang hangin sa labas ay amoy ulan at pag-asa. Sa dulo ng kalsada, nakita ko si Sebastian na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang ngiti ay tila isang liwanag na nagtataboy sa huling bakas ng kadiliman sa aking kaluluwa. "Isang huling dokumento na lang ang kailangang ayusin, Flor," wika ni Sebastian habang pinagbubuksan ako ng pinto. Ang formal na pagbawi sa bawat square meter ng lupang kinuha nila. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang mabilis na sasakyan ang huminto sa harap namin at isang lalaking hindi ko inaasahan ang bumaba. Isang taong may dalang balitang magpapabago muli sa takbo ng aking bagong simula. Sino ang taong ito na tila may hawak ng huling piraso ng puzzle ng Pamilya Santos? At handa na ba si Flor na harapin ang katotohanang mas malalim pa sa paghihiganti? Ang bawat haplos ng hangin mula sa dagat ay tila isang mahinang bulong ng paalam sa lahat ng sakit na nabaon na sa limot. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Papa. Ang puting marmol ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng umaga at ang mga bulaklak ng kalachuchi na dinala ko ay nagbibigay ng isang banayad na bango na humahalo sa amoy ng alat ng dagat ng Bacolod. Sa loob ng maraming taon, ang puntod na ito ay naging simbolo ng aking pagkatalo. Ngunit ngayon, habang hinahaplos ko ang nakaukit na pangalan ng aking ama, ang nararamdaman ko ay isang malalim na kapayapaan. "Tapos na, Papa!" Mahina kong bulong. Ang tunog ng aking boses ay tila dinala ng hangin patungo sa malayo. "Nabawi ko na ang lahat. Malinis na ang pangalan mo at ang factory na minahal mo ay muling nagbibigay ng buhay sa ating mga kababayan." Narinig ko ang mahinang tunog ng mga sapatos sa damuhan sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng kanyang malinis na sabon at ang aura ng kalmado ay sapat na para makilala ko si Sebastian. Lumapit siya at tumayo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Isang haplos na nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na hangin ng sementeryo. "Narinig mo na ba ang balita tungkol kay Doña Faustina?" Tanong ni Sebastian. Ang boses ay mababa at puno ng seryosong tono. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong lungsod. Sa loob ng kulungan, inatake ng stroke si Faustina matapos malaman na wala nang natira sa lahat ng kanyang mga ari-arian.
Ang babaeng dati ay hindi mapigilan ang bibig sa pangungutya at pag-uutos ay nakahiga na ngayon sa isang charity ward ng ospital. Paralisado ang buong katawan at hindi na makapagsalita. Isang malupit na karma para sa isang taong ginamit ang kanyang lakas para mangapin ang kapwa. Isang buhay na nakakulong sa sariling katawan. Isang bilangguan na mas matindi pa sa rehas na bakal. At si Lito? Tanong ko, bagamat ang pangalan niya ay hindi na nagdudulot ng kurot sa aking puso. Sinentensyahan na siya ng mahabang taon sa kulungan para sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Sagot ni Sebastian. At si Solana, tumakas na patungo sa ibang bansa matapos makuha ang lahat ng perang na itago niya. Ngunit balita ko ay nahuli rin siya sa airport dahil sa mga iligal na dokumento na iniwan mo sa mga pulis. Huminga ako ng malalim, pinagmamasdan ng isang ibon na malayang lumilipad sa asul na langit. Ang bawat pako ng puot sa aking dibdib ay tila dahan-dahan nang natutunaw. Hindi ko naramdaman ang saya sa kanilang paghihirap, kundi isang pakiramdam ng katarungan na sa wakas ay naisagawa na. Naglakad kami ni Sebastian pabalik sa factory. Ang Santos Seafood Factory ay muling puno ng buhay. Ang tunog ng mga makina ay tila isang maayos na kanta. At ang mga ngiti ng mga manggagawang babae na dati ay takot at api ay tila mga liwanag sa loob ng planta. Binago ko ang patakaran. Hindi na sila mga alipin, kundi mga kasosyo sa pag-unlad. Tumigil kami sa dulo ng pier, kung saan ang mga bangka ay dahan-dahang humahampas sa mga poste ng kahoy. Ang tunog ng pag-alon ng tubig ay tila isang mahinahong musika. Tumingin si Sebastian sa akin. Ang kanyang mga mata ay may dalang isang tanong na matagal na niyang itinatago. Flor, ang lahat ng ito, ang pagbawi sa kumpanya, ang katarungan para sa iyong ama, nagawa mo na ang lahat. Wika niya, dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ngunit kumusta ang puso mo? May puwang pa ba para sa isang bagong simula? Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ito ang tibok ng takot o kaba, kundi ang tibok ng isang pusong muling natututong magmahal pagkatapos ng isang mahabang taglamig. Ang bawat sakripisyo ko sa nakaraang buhay at ang bawat laban ko sa buhay na ito ay tila nagbunga sa sandaling ito. Sebastian, ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang gabi. Sagot ko ng may tapat na ngiti. Pero sa bawat araw na kasama kita, nararamdaman ko na ang mga sugat ng kahapon ay nagiging mga peklat na lang, mga tanda ng aking katatagan. Inilapit ni Sebastian ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang hininga ay naramdaman ko sa aking pisngi. Ang amoy ng dagat at ang init ng kanyang presensya ay tila isang baluti na nagpoprotekta sa akin sa anumang darating na unos. Hihintayin kita, Flor, kahit gaano pa katagal ang kailangan mong panahon para ganap na maging malaya. Pangako niya. Ngunit sa gitna ng aming sandali ng katahimikan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Isang mahinang sipa sa aking puso. Isang pakiramdam ng kagalakan na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito sipa ng isang sanggol na gaya ng sa nakaraan, kundi ang sipa ng aking sariling kaluluwa na sa wakas ay gising na. Napatingin ako sa abot tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay ng rosas at lila sa ulap. Sapat na ba ang katarungan para mabura ang lahat ng pait? At sa bagong umaga na darating, handa na ba si Flor na tanggapin ang pag-ibig na hindi nang hihingi ng anumang kapalit? Ang tunog ng batingaw sa planta ay hindi na hudyat ng pagod at takot, kundi isang awit ng bagong simula na dahan-dahang gumigising sa bawat sulok ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa balkonahe ng opisina ni Papa. Pinagmamasdan ng mga truck na puno ng sariwang huli na dahan-dahang pumapasok sa malaking gate ng Santos Seafood Factory. Ang amoy ng dagat at ang alat ng hangin ay tila yumayakap sa akin. Isang yakap na hindi na malansa o mabigat, kundi malinis,
at puno ng buhay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa bagong pinturang karatula ng kumpanya na nagbibigay ng ningning sa pangalang Santos na tila ba binubura na ang bawat mantsa ng kahapon. Pumasok ako sa loob ng planta at sinalubong ako ng mga ngiti ng aking mga manggagawa. Ang tunog ng kanilang mga tawa habang nag-aayos ng mga basket ay mas malakas pa sa ugong ng mga makina. Nakita ko si Aling Nena na nagtuturo sa mga bagong empleyado. Ang kanyang mukha ay maliwanag, malayo sa lungkot na nakita ko noong nakaraang buhay ko. Ma'am Flor, maayos na po ang lahat ng kargamento para sa export bukas, wika ni Aling Nena habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang malinis na apron bago niya hinawakan ang aking braso. Salamat po, ma'am. Sa wakas, ang factory na ito ay muling naging tahanan para sa aming lahat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib, ang utang na loob na dati ay ginamit ni Doña Faustina para igapos ako ay pinalitan ko ng tunay na pagmamalasakit. Ang bawat sentimong kinikita ngayon ng kumpanya ay bumabalik sa mga taong nagbubuhos ng pawis para rito. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Aling Nena. Nararamdaman ang magaspang na balat na tanda ng katapatan. Tayo ang nagtayo nito muli, Aling Nena. Utang ko sa inyong lahat ang pananatiling matatag sa tabi ko. Mahina kong sagot. Ang boses ko ay puno ng pasasalamat. Paglabas ko ng planta, naglakad ako patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng marahang paghampas ng mga alon sa buhangin ay tila isang musikang nagpapatulog sa mga alaala ng sakit. Sa malayo, nakita ko ang isang anino na nakatayo malapit sa lumang pier. Isang matangkad na figura na ang bawat galaw ay pamilyar na sa aking paningin. Si Sebastian, hindi siya lumingon agad, ngunit alam kong nararamdaman niya ang aking pagdating. Nang makarating ako sa kanyang tabi, ang amoy ng kakahuyan at malinis na hangin na dala niya ay tila naging huling piraso ng puzzle ng aking kaligayahan. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mundong walang puot, walang paghihiganti, kundi isang tapat na pagmamahal na handang maghintay. Iniisip mo pa ba sila, Flor? Tanong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay malalim at kasing hinahon ng dagat sa dapit hapon. Huminga ako ng malalim, pinagmamasdan ng kulay kahel at lila na kalangitan. Naalala ko ang huling sulyap ko kay Faustina sa ospital at ang malamig na rehas na naghihiwalay sa akin kay Lito. Ngunit sa pagkakataong ito ang alaala ay hindi na nagdudulot ng kirot. Ang mga anino ng kahapon ay wala nang puwang sa liwanag ng kasalukuyan, Sebastian. Sagot ko, habang dahan-dahan kong inilalapat ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang baluti na nagtataboy sa huling bakas ng lamig ng operating table kung saan ako namatay noon. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng katarungan, pero ang pagpapatawad sa aking sarili ang nagbigay sa akin ng tunay na kalayaan. Kinuha ni Sebastian ang aking kamay at dahan-dahang pinisil ang aking mga daliri. Ang bawat haplos niya ay tila isang panata. Isang pangako na sa bagong buhay na ito, hindi na ako kailanman maglalakad ng mag-isa sa dilim. Handa ka na bang iwanan ang lahat ng ito para sa ating bagong simula? Tanong kanya. Ang kanyang tingin ay tila nagniningning sa ilalim ng unang bituin na lumitaw sa langit. Tumingin ako sa factory, sa dagat, at sa lalaking nasa tabi ko. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang pagsang-ayon. Hindi na ako ang Flor na biktima. Hindi na ako ang Flor na punong-puno ng galit. Ako na ang Flor na marunong ng lumipad gamit ang sariling mga pakpak. Ngunit sa gitna ng aming katahimikan, naramdaman ko ang mabilis na pagtakbo ng isang bata sa dalampasigan. Ang tunog ng tawa nito ay umaling-awngaw sa hangin. Isang tawa na tila pamilyar, tila isang tawang matagal ko nang pinapangarap na marinig sa aking piling. Sino ang batang ito na tumatakbo patungo sa akin sa gitna ng takip silim?
At anong huling sorpresa ang inilaan ng tadhana para sa aking muling pagsilang? Ang bawat kulay ng kahel at lila sa abot tanaw ay dahan-dahang naglalaho. Nagbibigay daan sa unang kislap ng mga bituin na tila mga matang nakamasid ng may pagpapala mula sa itaas. Ang dalampasigan ng Bacolod ay balot ng isang mahiwagang katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang malayo ngunit masayang hiyaw ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad. Sa gitna ng buhanginan, ang maliit na batang babae na kanina pa tumatakbo ay huminto sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad at ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang maliit at mainit na palad ay sapat na para burahin ang bawat bakas ng lamig na iniwan ng nakaraan. Siya si Hope, ang batang hindi man nanggaling sa aking sinapupunan sa nakaraang buhay ay naging simbolo ng aking muling pagsilang sa kasalukuyan. Sa bawat ngiti niya, nakikita ko ang isang kinabukasan na walang bahid ng puot o panlilinlang. Naramdaman ko ang paglapit ni Sebastian sa aking likuran. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang kamay na dahan-dahang gumabay sa aking balikat ay sapat na para maramdaman ko ang katiyakan ng kanyang presensya. Ang amoy ng kakahuyan at ang init ng kanyang katawan ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa aming munting mundo. Sa loob ng 3 taon, mula nang maganap ang huling paghuhukom sa mga kastilyo, ang bawat araw ay naging isang hakbang patungo sa ganap na paghilom. Inisip ko ang mga anino ng kahapon. Ang boses ni Doña Faustina na dati ay tila kulog sa aking pandinig ay isa na lamang mahinang bulong na tinangay na ng hangin. Balita ko ay nananatili pa rin siyang nakapiit sa sarili niyang katawan sa loob ng ospital, isang buhay na walang tinig at walang kapangyarihan. Si Lito naman ay unti-unti nang nilalamon ng limot sa loob ng malamig na selda. Ang kanilang mga pangalan ay hindi na nagdudulot ng galit o pait sa aking puso. Sa halip, ang nararamdaman ko ay isang malalim na awa. Awa para sa mga taong piniling mabilanggo sa sarili nilang kasakiman habang ang mundo ay patuloy na umiikot sa pag-ibig. Flor, iniisip mo na naman ba sila? Tanong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng lambing habang pinagmamasdan niya ang malawak na dagat. Lumingon ako sa kanya at dahan-dahang umiling. Isang tapat na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang uri ng ngiting hindi na kailangang itago sa likod ng anumang maskara. Hindi na, Sebastian. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng paglimot sa ginawa nila, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang mga sugat na diktahan ng aking kasalukuyan. Mahina kong sagot. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging marupok noon. At sa pagpapatawad na yon, doon ko natagpuan ang tunay na kapayapaan. Kinuha ni Sebastian ang aking kamay at dahan-dahang hinalikan ang aking mga daliri. Ang bawat haplos niya ay tila isang panata na muling isinusulat sa bawat tibok ng aming mga puso. Ang utang na loob na dati ay naging tanikal ako ay pinalitan ko ng isang malayang pagpili. Ang piliin siyang makasama sa bawat pagsikat at paglubog ng araw. Tumingin ako sa Santos Seafood Factory na dahan-dahan ng binabalot ng dilim, ngunit ang mga ilaw nito ay nagniningning na tila mga parola sa gitna ng laot. Ang bawat manggagawa doon ay may kanya-kanya na ring kwento ng pag-asa. Ang kumpanyang dati ay simbolo ng pag-aapi ay naging isang muog ng katarungan at pagkakaisa. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking paglalakbay mula sa kamatayan patungo sa muling pagsilang ay ang katotohanang ang ating tadhana ay hindi nakasulat sa mga bituin o sa kamay ng ibang tao. Tayo ang may hawak ng panulat. Ang bawat sakit ay maaaring maging lakas at ang bawat pagkakamali
ay maaaring maging isang pagkakataon para sa isang mas matamis na tagumpay. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang malawak na karagatan kung saan malaya tayong makakalayag nang walang takot na lumubog. Hinatid kami ng liwanag ng buwan patungo sa aming tahanan. Habang naglalakad kami sa buhanginan, ang aming mga bakas ng paa ay dahan-dahang binubura ng mga alon. Tila ba sinasabi ng dagat na ang bawat dumi ng nakaraan ay ganap na ng nalinisan, ang bawat hakbang ay puno ng pasasalamat, at ang bawat hininga ay puno ng pag-asa. Dito, sa dulo ng aking kwento, natagpuan ko ang aking tunay na sarili. Hindi na ako ang Flor Santos na biktima ng tadhana. Ako na ang Flor Santos na lumikha ng sarili niyang ligaya. Ang gabi ay naging kasing ganda ng isang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong gising na gising ako para damhin ang bawat sandali ng aking bagong buhay.